Pag-usapan natin ngayon ang mga gawa Kabanata 20. Alam nyo, madalas tinitingnan ito bilang isang simpleng kwento lang ng pamamaalam, di ba? Pero ang totoo, mas malalim pa riyan. Ito ay isang napakatinding mandato para sa bawat leader, para sa bawat isa sa atin ngayon. Ito yung blueprint ng isang ministeryo na hindi tumatakbo sa galing ng tao, kundi sa purong kapangyarihan ng banal na espiritu. At yan ang alamin natin. So, yung unang bahagi ng pag-uusap natin, haharapin natin ang isang malaking tanong na sigurado akong marami sa atin ang makaka-relate. Paano ka ba naman mangunguna kung ang pakiramdam mo, ubos ka na? Para sa bawat pastor, leader at manggagawa sa simbahan na nakikinig ngayon, pamilyar ba sa inyo yung pakiramdam na to? Yung pagod ka na at parang wala ka nang maibigay? Yan yung realidad ng ministry fatigue. At totoo yan, isang laban na kinakaharap ng napakarami. Kasi madalas 'di ba ang sandalan natin ay yung sarili nating galing, yung mga magagandang programa at yung pinakamahusay na estratehiya. Pero aminin natin, darating talaga tayo sa punto na lahat ng iyan may hangganan. At dito mismo sa Gawa chapter 20, ipinapakita sa atin na may ibang pinagmumulan ng lakas. Isang kapangyarihan na higit pa sa ating sariling kakayahan. At makikita natin yan sa isang di inaasahang himala. Okay, so tara, punta tayo sa isang napakadramatikong pangyayari doon sa Troas. At hindi to basta side story lang ha. Ito ay isang malinaw na demonstration kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa gitna mismo ng ating pagod at kahinaan. So isipin niyo yung eksena. Ang haba-haba ng pulong, umabot na ng hating gabi. Siguradong lahat pagod na. Tapos sa gitna nito, biglang may trahedya. Isang binata, si Utiko, nakatulog at nahulog mula sa bintana ng third floor. Boom! Isang malaking krisis, di ba? At dito, sa kasukdulan ng gulo, dito natin makikita yung kapangyarihan. Si Pablo, imbes na magpanik, ang dineklara niya ay buhay. Alam nyo, ito yung malinaw na patunay na yung ministeryo ni Jesus ay nagpapatuloy sa pamamagitan natin, sa simbahan. Yung kapangyarihang bumubuhay ng patay, kumikilos pa rin yan sa pamamagitan ng mga taong lubos na sumusunod sa kanya. So galing Troas, dadalhin naman tayo ng kwento sa mismong puso ng kabanatang ito. Yung madamdamin at napakahalagang habilin ni Pablo sa mga leader ng simbahan sa Efesyo. Ito na yung huling pagkakataon niyang makasama sila, kaya isipin niyo na lang yung bigat at kahalagahan ng bawat salitang binitawan niya. Tingnan ninyo itong modelong ipinakita ni Pablo. Pansinin nyo ha, hindi ito tungkol sa dami ng events o kung gaano kaganda yung building. Tungkol ito sa puso, pagpapakumbaba, katatagan sa gitna ng pagsubok at yung walang sawang pagpapahayag ng katotohanan. Ito yung klase ng ministeryo na hindi nauubos dahil hindi ito umaasa sa sariling lakas. At dito natin makikita yung pinakasummary ng lahat, yung iisang focus ni Pablo. Hindi siya ginagabayan ng sariling ambisyon o takot. Ang nagtutulak sa kanya ay yung mismong espiritu. At alam nyo, ito yung pinakasagot sa pagkaubos. Itigil na natin yung paggawa para sa Diyos gamit ang sarili nating lakas at simulang sumunod sa direksyon ng banal na espiritu. Pero hindi lang puro inspirasyon ang habilin ni Pablo. May kasama rin itong isang napakaseryosong babala. Isang paalala sa critical na responsibilidad ng bawat pastol na magbantay. At sobrang linaw ng pagkakaiba. Ang tunay na pastol itinalaga ng espiritu. Yan ay nagbabantay. Pero yung babala ni Pablo, nakakakilabot eh. May mga lobong magaan yung tupa na magmumula mismo sa loob ng simbahan. At ang layunin nila, wasakin ang kawan at iligaw ang mga tao. Kaya napakahalaga talaga ng pagiging mapagbantay. So paano natin ito gagawin sa totoong buhay? Binuod ni Pablo ang habilin niya sa 4 na praktikal na hakbang. Una, maging alerto ka. Ikalawa, manatiling nakakapit sa salita ng Diyos. Ikatlo, suportahan ang mga nangangailangan. Ito yung diwa ng isang spirit-driven bayanihan. At pang-apat, mamuhay ng may bukas palad. Yan ang puso ng isang tunay na pastol. Okay, i-fast forward natin mula sa sinaunang Epeso papunta sa panahon natin ngayon. Si Pablo noon ay papunta sa kanyang Jerusalem, kung saan naghihintay ang mga pagsubok. Tayo rin, lahat tayo, may sarili tayong Jerusalem, isang tawag na kailangan nating harapin. Pero ang tanong, saan tayo huhugot ng lakas? At ito yung pinakamahalagang tanong. Sa lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, ano ba talaga yung gasolina mo? Sarili mo bang galing? Yung papuri ng tao? O yung kapangyarihan na nagmumula lang
sa presensya ng Diyos. Kailangan nating maging tapat sa ating sarili. Malinaw na malinaw ang pagpipilian na nasa harap natin. Pwedeng daan ng sariling lakas na palaging mauuwi sa pagkaubos at kabiguan o yung daan ng banal na espiritu na nagsisimula sa isang buhay ng pananalangin. At yan, nagbubunga yan ng isang ministeryong matatag, makapangyarihan at tunay na nagbabago ng buhay. Kaya ang huling hamon ay ito, ang tunay na pagbabago sa ating bansa, sa korupsyon, sa kahirapan, sa kawalan ng katarungan, hindi yan magmumula sa mga programa, politika o social activism lamang. Isisilang ito sa tinatawag na upper room, sa mga lugar kung saan may taimtim at besperadong pananalangin. Panahon na para iwanan ng relihiyong umaasa sa tao at bumalik tayo sa altar, maghintay sa banal na espiritu at maging mga saksi na hindi kayang pigilan. Itayo mo ang iyong altar ngayon.